Pangyayari paulit-ulit. 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 O, sige na. Sige. Narito po kayo upang panoorin ng isang paglilitis. Dahil ay ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin, si Mang Serapyong Pisak at Surutin. Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito ang nasasakdal! Dalhin dito agad! Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho. Ginoo. Silensyo! Huwag kang magsalita habang kami nagsasalita! Bastos ang nagsasalita habang may nagsasalita pa. Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang walang makapangyarihan tulad niya. Mangmang. At iyan ang suliranin ng mga makapangyarihan katulad namin. Tumindig ka ng tuwid! Bakit ba galaw ka ng galaw? Gusto kong malaman anong krimen ko. Hindi mo ba alam? Hindi ho. Hindi nila sinabi sa'yo. Hindi ho. Problema mo na yon. Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. Pag-aaruga! Pag-aaruga! Pag-aaruga ng bata! Krimen? Sapagkat pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta. Sa makatuwid, nawawalan ng pera ang federasyon. Nandig siya nagsasalita sa anak niya. At alam pa nila ang pangalan ng anak niya. Sol. Formalidad na lamang itong paglilitis. Formalidad na rin ho ang hatol ko. Ang parusang yan ang nais panoorin nitong mga pulubi. Siya'y bubulagin. Ginoong Serapyo, mabuti ba ang tulog mo? Oho. Nakakain ka na ba? Opo. Magaling. Mukhang handang-handa ka na nga para sa paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot ang kamis at tendro mo? Ikaw ba'y naghilamos na? Naligo! Nagpunas man lang? Na-spray niyo na ba siya? Ituloy ang paglilitis. Sa siyam na taon ko sa federasyong ito bilang isang hukom, wala pa akong nakikilalang tagapagtanong na kasindaldal nitong dalawa. Ituloy ang paglilitis. Bueno, Ginoong Serapyo, sabihin mo sa amin. Tumindig ka ng tuwid! Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan? Serapyo ho. O, Serapyo. 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 Ho? Serapyo? Serapyo. Ano ho? Serapyo ano? Serapyo. Serapyo, Serapyo? Hindi ho. Serapyo lang. Serapyo lang. O, okupasyon. Okupasyon? Wala po. Wala. Ano? Wala kang okupasyon? Wala ho. Hindi ba isa kang pulube? Oo. Okupasyon mo yun, tanga! Klasifikasyon! Klasifikasyon? Klasifikasyon? Klasifikasyon! Ano ang klasifikasyon mo bilang isang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba'y nagrerenta? Ng sanggol o bata? Upang akitin nga. Ang luha ng madla. Yan ang uring nagmamakaawa. O tumutugtog ka ba? Silindro o gitara? Drum o kahit na banda o rondalya? Kasama ng sayaw o hindi naman kanta ng madlay maaliw at bigyan ka ng kwarta. Yan ang uring aliwan. Maari naman ding nagkukunwari ka. Ika'y pinagrihi sa isang palaka. O kung hindi naman, ika'y isang palso. Ngunit isang palsong palsipikado. Kakunwaring bingi, bulag, pilay, pipi, madlay madayaman, ikaw na may yayaman. Yan ang uring pakunwari. Walang guni-guni ang nasa huling uri. Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi. Walang guni-guni, wala ring salapi. Talagang ganyan ang buhay ng nasa huling uri, ang uring karaniwan. Alin ka sapat? Nagmamakaawa o aliwan? Kakunwari o karaniwan? Ang mali ho. Ginoong Hukaw, anong gagawin namin ngayon? Patibayin na ninyo ang krimen niya.
Patitibayin na ang krimen niya! Patitibayin na ang krimen niya! Bueno, Ginoong Serapio, may asawa ka ba? Isang kabiyak. Isang babaeng bumabahagi sa puso mo. Babaeng nakasal sa harap ng altar. Sa opisina ng Gatpuno. O iba pang lugar. O ano, Ginoong Serapio? Sagutin mo ang tanong. Napakasimple. Ginoong Serapio, di ka dapat mahiya. Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ho. O sige, ibahin ko ang tanong. Ginoong Serapio, may asawa ka ba noon? Asawa na ngayon nagsasaya sa bahay ng Diyos o bahay ng iba? O ano? Malinaw na malinaw ang aming katanungan ngayon. May asawa ka ba noon? Ginoong Serapio, nakapagtataka yung katahimikan mo ah. May asawa ka ba noon? Oo. Ayan. Ngunit patay na siya. Ah, wala. Basta inamin mo, may asawa ka nga. Magaling! Napakabilis ng aming mga paglilitis sapagkat lahat ng aming mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Magaling! 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 Ginoong Serapio, nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na yaon. Buhat sa inyong pagsasama. Buhat sa inyong pag-aasawa. Ginoong Serapio, tahimik ka na naman. Wala kang sinasabi. Wala kang imik. Pasidhi ng pasidhi ang aming pananabik. Nagkaroon ka ba ng anak? Payat na payat. Tuyong-tuyo pa. Walang alinlangan. Wala siyang modka. Nagkaroon ka ba ng anak? Ba't niyo tinatanong yan? Papabilosa mo ba? Ano ba krimen ko? Ginoong Serapio! Tatawarin po ninyo ako. Ngunit, Wala ka bang utak? Isip! Katiting ng katalinuhan? Tandaan mo kung sino ka. Isang pulubi! Hamak! Kulisap! Sagutin mo ang tanong, nagkaroon ka ba ng anak? oo. Ayos! Buti namin mo kagad na may anak ka nga. Marami pang arte! Ano kung krimen ko? Umupo ka! Malalaman mo rin. Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba? Oo. Paano nyo nalaman? Marami kaming alam patungkol sa'yo. Iyon din ang pangalan ng namatay niyang ina, Sol Consuelo. Namatay ang kanyang ina nang siya'y ipanganak, ang aming unang anak. At namatay pa ang ina, isang babaeng tahimik na nangiting nagpapahiwatig ng simoy at tubig ng batis. Ang pagpano niya ay pagsapit ng kalungkutan. Dalawa ang hiyaw na tumaginting sa aming silid ng gabing yaon. Ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ni Sol at ang ihiyaw ng takot ng naisilang na Sol na naglalarawan ng kanyang ina. Maputi, maitim na mata, madalas na nakangiti, lundag na lundag kapag inuwian ko ng candy na matamis at saka laruan. Sana nakita ninyo siya. At ang kanyang halakhak, Sol. Ano? Ano? Ano yung sinasabi mo? Wala ho. Huwag ka nang umarte-arte pa. Basta't inamin mong may anak ka. Dadrama-drama ka pa rin eh. Nais pong talunin ng radyo. Ano? Tapos na ba ang paglilitis? Oo. Inamin niya na. Anak niya nga yung Sol na yun. Ito ho, ang kahon ng mga instrumentong ginagamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Humahanga ako sa mga parusa nitong federasyon, ubod ng karunungan at pag-unawa, sapagkat sa katotohanan ay pagkakawang gawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagpipipi o pagpilay kaya, ipagpalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Hindi ba tataas ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. O at di lang siya ang nakikinabang, ang federasyon din, sapagkat tataas ang kanyang abuloy sa federasyon.
Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa. Ang pinarurusahan at ang nagpaparusa ay kapwa nakikinabang. Ito ho, ang ice pick. Ano? Handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag! Ha? Sa pagbulag! Madali lang, sanay na itong gwardya. Alam niya kung anong parte ng mata ang dapat unang turukin. Pagbulag? Huwag kang matakot. Hindi ka matetetano. Sterilize itong ice pick. Dali niyo nga siya rito! Ba't niyo ako bubulagin? Yan ang pamantayang parusa. Para sa ano? Para sa krimen mo. Krimen? Huwag kang gumalaw masyado! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Huwag mo kayong pinagbibintangan! Hawakan mo kamay niya! Hawakan mo ang kamay niya! Ang ulo niya! Hawakan niyo ang ulo niya! Ano ba kasi krimen ko? Ang ano? Ano? Ang krimen ko! Ano ba krimen ko? Relax lang! Relax! Ano na isang malaman? Ano ang krimen ko? Ang krimen mo? Yun lang pala eh. Di mo sinabi agad. Sigaw ka lang ng sigaw dyan. Ang krimen ni Mang Serapio. Ang buhay ng tao'y lansangan ng hirap. Ang mundo'y daigdig ng kirot at dahas. Pagkakasalay sakit ng ating pagkatao. Pag-aaruga ng bata ang krimen ni Mang Serapio. Krimen mo, Mang Serapio. At wika pa nga sa aming aklat. Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Ang taunang kita'y nawawalan ng pera. Ginagasta mo ang pera ng federasyon para sa isang bata. Magpabulag ka na nang makauwi na tayo ng maaga. Ngunit, wala naman akong batang inaaruga ah. Ano? Wala akong batang inaaruga. Ginoong Serapio, huwag ka na magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mong lokohin itong hukuman. Wala naman ako niloloko. Ang parusa sa pagbubula sa hukuman ay pagpipig. Sinasabi ko ang totohanan. Kakaamin mo lang na may anak ka. Narinig kita. Narinig ka naming lahat. At itong anak mo ay isang babae. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang pangalan pa nga ay Sol. Sinabi mo yan. Sinabi mo. Hindi ba inaaruga mo nga siya? Si Sol ay patay na. Ha? Patay na siya. Si Sol, patay na. 3 taon nang patay. Sa nagasaan ng jeep. Patay na siya. Patay na. Tunay na malungkot ang iyong kwento. Pinipiga mo ang aming puso. Walang alinlangang mahusay ka sa sining ng pambobola. Patay na siya. Magsalaysay ka sana ng kwentong higit na kapanipaniwala kay Sarian. Totoo sinasabi ko. Totoo ha? May 3 saksi kami, Ginoo. 3 saksi na nanubok sa'yo. Araw, gabi. 2 linggo silang nagbantay. Mga saksi sila sa krimen mo. Nagsisinungaling sila. Wala akong batang inaaruga. Tingnan natin. Lalabas din ang katotohanan. Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang parurusahan. Ngunit kung ikaw ang sinungaling, pumarito sa harapan 3 saksi. Kayo na naman. Oh! Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Talagang ganyan ho ang buhay. Tagapagtanggol lang ho kami ng kalinisan nitong federasyon. Mga patnubay ng kabutihan nitong lipunan. Kayo ba ang unang nagsumbong ng kanyang krimen? Oh! Pwes, ayon ho sa batas ng aming federasyon, kung mapapatunayan nila ang krimen ng nasasakdal, kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at 10% ng kanyang kinikita. Buhaya! Hawakan niyo siya! Bawal dito ang kumikilos ng ganyan. Iganan mo itong hukuman, Ginoo. Ngayon, mga Ginoo nitong marahal na federasyon, sabihin ninyo ang nakita niyo kagabi. Nakita namin siya. Pauwing may dala ng mamantikang supot sa kilikili niya at susulyap-sulyap sa kanan kaliwa. Takot sa wari ko na matagpuan siya. Takot Sa wari ko na matagpuan siya. Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagtago kamit, narinig namin siya. Heto na, Sol! Kumain ka na't isuot mamaya ang damit mong pula. Heto na, Sol! Kumain ka na't isuot mamaya ang damit mong pula. Ginoong Serapio,
Pinaratahan kita ng krimeng pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka ngayon din. Yun ba ang katibayan nyo? Oh, masaya na kami. Kulang pa yung katibayan nyo. At ano ang kakulangan? Si Sol, ang aking buhay na anak, mga tangayang espiya nyo! Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap namin! Kami mga opisyal nitong hukuman! Akala nyo, nahuli ninyo ako? Ano? Akala nyo? May isa pa sa inyo nakakita ng buhay kong anak? Wala! Wala ba sa inyong nakakita sa anak niya? Narinig naman namin siyang nagsasalita sa anak niya. Gabi-gabi, sa buong linggong nanubo kami. At kaya namin alam na alam ang mga sinasabi niya ay sapagkat Ginoong Serapio! gabi-gabi, sa takdang oras ay naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing, "Heto na, Sol! Kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula." At inuulit niya ito gabi-gabi. Nagsisinungaling sila nang mapa sa kanila ang lahat ng kasangkapan ko. Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Hindi! Ha! Kung nagsisinungaling kayo, mapipipi kayo! Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! Kung talagang buhay ang anak ko, dalhin nyo rito siya! Tudustahin pa ninyo ang alaala niya! Kailangan pa kayong makialam sa buhay na may buhay! Gusto na yan, Ginoo! Dalhin nyo rito ang anak ko kung buhay pa siya! At bulagin na ninyo ako! Huwag kang mag-alala. Kami nagpadala ng Ginoo kanina pa ng 2 kasapi nitong federasyon sa inyong barong-barong upang agawin ang anak mo sa kaninang oras ng pag-uwi mo. Nakabalik na sila! Nasaan sila? O ano? Nasaan ang bata? Wala. Anong wala? Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? Oo. Hindi niyo nahuli ang anak? Wala akong bata roon. Kung nagsisinungaling ka... Hindi ho! Wala ho kaming makita. Wala ho. Kundi isang baul. Ito ho ang baul. Saan niyo ito nakita? Sa barong-barong ho niya. Sa barong-barong niya. Sa isang sulok ho. Nakatago sa ilalim ng mga lumang sako. Lumang sako. At hindi niyo pa ito nabubuksan. Hindi pa ho. Nakakandado pa ho eh. Nakakandado. Buksan ninyo ang baul. Wag! Walang laman yan. Wala yung laman. Isang lumang baul na nakita ko sa basurahan. Eh bakit mo tinatawag Ginoong Serapio? Wala! Ginagamit ko yan sa bahay bilang upuan. At bakit naman nakakandado? Nakakandaan din na yun ang makita ko. Nagsisinungaling ka Ginoong Serapio? Bagong-bago ang kandado. Walang bakas ng kalawang. Ikaw ang nagkandado nitong baul. Nakakandado na yun ang makita ko. Kung ganoon Ginoong Serapio, hindi mo daramdamin ang pagbubukas namin dito. Buksan ang baul! Hindi! Wag! Ginoong Serapio, pinagpapawisan ka. Wala yung laman. Eh bakit mo alam Ginoong Serapio? Nagsisinungaling ka kanina. Nabuksan mo itong baul. Hindi! At ang kandado'y iyo. Hindi! Hala! Sige, buksan nyo! Wag! Bakit Ginoong Serapio? Akin yung baon. Inamin mo rin! Huwag niyong buksan yan. Bakit? May titulong ka sa amin? Paliwala sa inyo naman yan. Sige, titingnan natin. Ituloy ang pagbukas. Hindi niyo dapat pakialaman yan. Ginoong Serapio! Kailangan ba ninyong makialam sa amin? Serapio! Hindi niyo dapat pakialaman yan. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang lalahad pag nabuksan namin ito. Katibayan ng krimen mo. Wala kayong matutuklasan dyan. Anong tinatago mo riyan? Ang mga damit mo? Ang mga kanya? Ituloy ang pagbukas. Wag! Wala kang pangyarihan sa hukumang ito, Ginoo. Ngunit akin yung baon. Eh ano naman? Eh ano? Huwag ninyong buksan yan. Pigilan mo kami. Pigilan mo kami. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Hawakan mo siya. Ibubunyag ko kayo sa polis. Ibubunyag ko ang inyong kalapitan. Ibubunyag ko ang inyong pandaraya sa madla. Ibubunyag ko ang pagmamalupit niyo sa aming lahat. Ibubunyag ko ang sadyang pagpapabayan niyo sa matatandang kasapi. Ibubunyag ko ang federasyon sa pulis. Walang makakatulong sa'yo, Ginoong Serapio. Wala! Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito. Ang mahiyaw mo'y di maririnig. Ang bawat kilos mo'y mabibigo. Walang papansin sa'yo.
Dumaing ka pa at bukas makalawa matatagpuan ang iyong magang katawan sa itim na bulaklak ng Pasig. Tandaan ninyo yan. May 40 pesos kayong dapat ibigay sa federasyon araw-araw at ibibigay ninyo ang perang iyan sa amin. At kapag hindi, kung kayo'y nakakakita, pipitasin namin ang inyong mga mata. Kung kayo'y nakakapagsalita, puputulin namin ang inyong mga dila. At kung kayo'y nakakalakad, babasagin namin ang inyong mga buto. At kung di pa rin ninyo susundin ang batas na ito, ang bawat daliri ninyo'y isa-isang tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa federasyong ito. Ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Kamatayan lamang ang makakapagligtas sa iyo kapag sumali ka sa federasyong ito. Buksan ang baul! Huwag! Baliwala sa inyo! Ang laman yan! Baliwala! Huwag na ninyong buksan! Baliwala sa inyo ang laman yan! Hindi nyo naman maunawaan! Hindi nyo maunawaan! Kung tangkain ko magpaliwanag, kung tangkain ko sabihin sa inyo kung bakit hindi nyo maunawaan, pagtatawanan lamang ninyo ako. Anong masasabi nyo? Anong sasabihin nyo sa akin? Nabubulok na kamay, nabubulok na balat, nabubulok na laman at ugat, nabubulok na buto. Manika? Sol! Sol! Si Sol. Sol! Sol, anak! Anak, Sol! Ang buwan! Ang bituin! Ang langit, Sol! Anak! Hangin! Sol ko! Anak! Diwa! Imahin! Kristal at buhay! Buhay! Anak ko, Sol! Larawan ni Consuelo! Sol, anak ko! Sol! Sol! Kristal at diwa! Diwa! Ang buwan! Ang bituin! Ang langit! At ang hangin! Ang sinag! Ang araw! Sol! Ang araw! Sol! Ang araw! Ang araw! Sol! Tatay ka ng trapo? Bitiwan mo siya! Bitiwan ninyo siya! Ginasta mo ang pera ng federasyon para dito? Pabayaan mo ko! Huwag mo pakailaman! Isang pamahid sa tayo ng kabayo? Ang anak ko ay maganda! At buhay! Buhay! Buhay ang anak ko! Buhay! Buhay at ang kagandahan ng araw! Kapok! Bitawan mo siya! Kunin mo siya! Bulagin natin siya! Bulagin! 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 Guardia! Ilabas mo nga siya! Paminsan-minsan na lang itong mga paglilitis. Oo nga eh. Di tulad ng dati. Kailan pa ang susunod? Marso pa. Sa pang buwan. Umaasa kami na nauunawaan ninyo kung bakit kami napilitang parusahan si Ginoong Serapio. Tinuturuan niya mga kasaping magkaroon ng mga haraya, ng mga pangarap, na di naman matutupad at dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya ay nakasisira sa mga kasapi nitong federasyon. Tinutulungan lang namin sila ng parusahan namin si Ginoong Serapio. Sinusunod lamang namin ang mga batas nitong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas.
ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio'y salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya ay pulos mali siya. Ipinagtanggol lang namin ang aming mga kapwa-tao. Ito'y dapat ninyong lubos na maunawaan. Tama! Lubos na maunawaan. Nakita ninyo sila. Isa-isang nagsialisan. Babalik din sila. Babalik. Alam nyo, nagkamali si Ginoong Serapio nang sinabi niya kami sadyang pabaya sa mga matatandang kasapi. Ang mga matatandang kasapi, ang mga matatandang pulubi, ang siyang mismong ayaw mabuhay. Pilitin mo man sila, ayaw na lang kumain. Umiinom lang ng kaunting tubig araw-araw. Sapagkat wala silang makita kundi karimlan sa langit. At inihintay na lang nila ang pagdapo ni kamatayan sa kanilang durungawan. Baling-bali na ang aming mga pakpak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader ng konkreto. Marahil ay ibiniti na nga ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming piitan. Ngunit napakahirap hiwain ang sarili ilantad sa pag-ibig. Ang balon ay malalim at nasa kailaliman ang nasang lumipad at hanapin ang sinag ng araw. Ngunit ang gula-gula nito na diway mahinang umawagayway lamang. Si Mang Serapio ay isang pangkaraniwang pulubi na inukusahan sa hindi makatarungang paglilitis na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Miyembro si Serapio ng isang federasyon ng mga pilay, bulag at iba pang mga manlilimos na mayroong kapansanan. Ang federasyon ay pinamumunuan ng 2 tao na nagsisilbi bilang leader at tagahukom. Dahil sa isang aksidente ay binawian ng buhay ang kanyang asawa at anak. At sa loob mismo ng federasyong ito, nasakdal sa hukuman ang pulubing si Serapio. Siya ay pinagkaisahan at inakusahan. Ngunit, sa kabila ng mga batikos na ibinabato sa kanya, ay pilit pa rin pinagtatanggol ng nasasakdal ang kanyang sarili. Tanging hiling ni Serapio ay maramdamang muli ang pagmamahal at aruga ng isang anak. Mabuhay kasama ang kanyang asawa na parang isang perpektong pamilya. Mabuhay ng malayo sa karahasan. At higit sa lahat ay mayroong kalayaang natatamasa. Hindi baril at hindi pamumuna ang bubungad sa kanyang umaga. Magmula noong mamatay ang kanyang mag-ina, ay nawala na rin ng kakanyahan ni Serapio na mabuhay ng mapayapa. Kaanib na siya ng isang federasyon ng mga may kapansanang manlilimos. At ang mismong federasyon na naging sanhi ng kanyang paghihirap. Dahil sa walang basihang paglilitis, ay nawala ang kalayaan ni Serapio na mamuhay ng tahimik. Ang inaasam niyang buhay na puno ng pagmamahal ay napalitan ng buhay na puros karahasan. Ang dulang ang paglilitis kay Mang Serapio ay tumatalakay sa kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipinapakita nito kung paanong ang isang sistema tulad ng federasyon ay nagsasamantala at umaapi sa mga mahihirap, gaya ni Mang Serapio. Ang dula ay tungkol sa isang matandang pulubi na nilitis at pinarusahan dahil lamang sa pag-aaruga ng isang batang itinuring niyang anak. Sa ilalim ng isang mapangaping samahan, ipinapakita rito kung paano pinapatay hindi lang ang katawan ng tao, kundi pati ang kanilang mga damdamin, pag-asa, pangarap at pagkatao. Sa kabuuan, ang dula ay isang kritika sa lipunang walang tunay na katarungan, malasakit at pagkakapantay-pantay. Sa loob ng federasyon, ang mga aksyon at desisyon ng mga tauhan ay sumusunod sa mga patakaran ng kanilang mapang-aping sistema.
Ang mga paglitaw ng mga hindi makatarungang pangyayari tulad ng paglilitis kay Mang Serapio ay may lohika sa ilalim ng pamamahala ng sindikatong iyon kahit na hindi ito makatarungan o makatao. Ang mga batas at pamamahala ng federasyon ay nagpapakita ng isang baluktot na anyo ng hustisya na tila lohikal sa kanilang sistema. Ngunit sa labas ng mundong iyon, malinaw na ito ay hindi makatarungan. Sa mundong ginagalawan ni Mang Serapio, ang kabutihan ay itinuturing na kahinaan at ang pagmamahal ay isang kasalanan. Ipinapakita ng dula kung paano binubusala ng isang mapang-aping sistema ang pagkatao ng mga may hirap. Walang puwang para sa damdamin o pagkalinga, kundi pawang pagsunod at pagpapasakop lamang. Dahil dito, ang kanyang mithiin ay nanatiling isang pangarap na nilamon ng isang sistemang walang puso at katarungan. Bilang isang pulubi, sumasang-ayon ako sa daloy ng mga pangyayari kanina. Totoo naman na sa mundong ito, na ang batas ay pabor lang sa mayayaman at makapangyarihan. Kami na mga katulad ni Mang Serapio na walang pera, walang koneksyon at tila wala ring halaga sa lipunan ay madaling husgahan. Sa mga mata ng batas, ang kasalanan namin ay hindi dahil sa mali naming ginawa, kundi dahil sa estado ng aming buhay bilang mahirap. Kaya nga, hindi na ako nagtaka nang hatulan siya ng kaparusahan. Sa totoo lang, sanay na kami sa ganitong kalakaran. Sa lipunang ito, kapag mahirap ka, parang kasalanan na agad iyon. Nakakatakot man aminin, pero baka dumating ang araw na kahit wala kang kasalanan, kami maparusahan. Oo, napansin ko nga kanina na sa tuwing natatahimik si Mang Serapio, lalo na habang nagsasalita siya mag-isa, mas ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Sa mga sandaling iyon, parang lumalabas kung sino talaga siya bilang isang tao. Hindi siya masama. Isa lang siyang matanda na may pangarap na makapagmahal at makapag-alaga kahit sa gitna ng kahirapan. Yung katahimikan niya, mas malakas paminsan kaysa sa mga sigaw. Parang sinasabi ng puso niya ang lahat ng hindi niya masabi sa mga tao. Mas naliwanagan ako na hindi siya ang tunay na may sala, kundi ang sistemang hinayaan kaming apak-apakan at manahimik habang inaapak. Kahit katatapos lang ng paglilitis kay Mang Serapio, parang sariwa pa rin ang mga pangyayari dahil hanggang ngayon, nararanasan pa rin naming mga mahihirap ang ganitong klaseng kalagayan. Yung hustisya, tila para lang siya sa may mga pera at kapangyarihan. Kagaya na lamang ng tumatakbong senador na si Kubuloy. Kahit ang daming isyong kinasasangkutan niya at kahit may mga lumalabas ng ulat na tila may mga nilabag siyang batas, siya pa rin ang pinapanigan. Samantalang kami, kahit maliliit na pagkakamali lamang ang aming nagawa o kahit minsan wala pang kasalanan, kami agad ang napaparusahan. Kaya sa ginawang paglilitis, ramdam ko ang sinapit ni Mang Serapio. Dahil parang sinasabi lang nito na masakit ang katotohanan sa lipunan, na sa bansang to, ang mahirap ay laging talo.